Sino sa inyo ang gustong pumunta sa langit? Siyempre, halos lahat naman sa atin gusto pumunta sa langit. And paano ba natin masasabi na tayo ay qualified na makapunta sa langit? Or paano natin masasabi na tayo ay saved? Ang tanong ay, lahat ba tayo saved? Diba? Isa pa yan. Pero, paano nga? Ano ang qualifications? Kasi actually, ang qualification talaga kung gusto mong pumunta sa langit ay perfection. Kasi nga, ang God natin ay righteous God, no? So, kahit konting kasalanan, ay ayaw yan ng Diyos. Pero dahil dumating si Jesucristo sa buhay natin, at binigay sa atin iyon ni God para tayo ay maligtas, doon ngayon tayo nagkaroon ng chance na makapasok sa langit. Okay? So, ang mga unqualified people nagkaroon ng chance na makapasok sa heaven because of Jesus Christ. And hindi rin naman ibig sabihin na dahil naligtas niya tayo sa kanyang pagkamatay sa krus, ay lahat tayo saved. We are not all saved actually. Unless we will accept Jesus as our Savior. And not all who believe in Jesus are saved then. So, iba din yun. So, sobrang daming discussion about dito. Pero first of all, ang tanong ay, ang common na question is, kapag isa kang mabuting tao, ay qualified ka na makapasok sa langit. Diba? Kasi sinasabi nga, diba, dati or kahit hanggang ngayon, ibang tao na, ay kapag ka mabuti akong tao, meron akong pwesto sa langit. May plus points na ako sa bawat kabutihang ginagawa ko. Itong pagdodonate ko, itong sa charity ko, mga good work natin. Yan ba ay formula ng salvation? Pero ano ba ang salvation, no? Salvation, ito yung kaligtasan mula sa kasalanan. So, mula sa kasalanan, kamatayan, at kaparusahan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Okay? So, ito ay nagdala sa atin ng kapatawaran at pag-asa sa buhay na walang hanggan. So, yun ang salvation. Yun yung gift ni God sa atin. Sabi nga dito sa Ephesians 2:8-9, "For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast." Diba? Sobrang linaw na sa Ephesians 2:8-9 na yun. Sinasabi doon na not by works, so that no one can boast. Kasi imagine mo, kung naging by works ang salvation, no? Hindi nagyabangan na tayong lahat sa langit, di ba? Lalo na yung mga mayayaman dyan, sasabihin nila, ay, ang dami ko na napamigay na ganito, na-donate na ganito, yung mga good works, di ba? A person cannot earn salvation by doing good works dahil, yun nga, magyayabang sila, na naligtas nila. Pero, sinasabi nga dito, we are saved because of faith and not good works. So, faith is equals to salvation. And hindi siya faith plus works is equals to salvation. Because, saan papasok ang work doon? Work is a fruit and not a root. Paano mo siya mas lalong magiging? Okay, so, example natin na ito ay tayong humans, no? So, we are mature na singers, no? Talagang makasala lang tayong lahat. Diba? Simula pa sa kaninununuan natin. So, ito tayo. And, ito naman ngayon yung ating kasalanan. So, karoon tayo ng kasalanan, diba? Ikaw ay nagsinungaling, nagnakaw, nagka-adultery, ano ba? Gumawa ng masama sa kapwa. Okay? At marami pang kasalanan. So, ito na ikaw ngayon. Pero, dahil naniniwala ka nga na good works will save you,
pa. Wait lang, dagdagan natin yung kasalanan kasi hindi tayo ganyan. So, meron ako dito small sin. No? Para mas lalo natin. Ayan. So, this is us. This is human. No? In nature. We are sinners in nature. And dahil nga naniniwala ka sa good works, okay, so gumawa ka ng mabuti, nag-donate ka, basta gumawa ka ng good works. Okay, so tingin mo makakapasok ka sa langit ng ganito kadumi, makakapasok ka sa langit ng ganito. Kahit ba sabihin mo hindi ko ito sinabunan, but this is a representation of a good works. Now, God gave us Jesus, the salvation. Diba? So, dahil pumasok si Jesus sa buhay nating lahat, nilinis ang ating mga kasalanan, para tupusin ang ating mga kasalanan. Ito na lang ang kailangan natin gawin i-receive na natin si Jesus. Yun na lang, sobrang dali, no? What we all need to do is to receive Him. Hindi na natin siya kailangan i-earn, no? Sa Old Testament, you need to earn yung kapatawaran ng God, no? Through blood. Ganun siya, through blood. Pero, nung dumating si Jesus, imbis na tayo yung ipako sa krus, kasi nga, diba, the wages of sin is death. So, si Jesus ang naging kapalitan din natin. And since we are to save ourselves para magkaroon tayo ng salvation, si Jesus ang nagkatawang tao para tayo ay iligtas. So now, this is us. Now, no? So ito na tayo. Ayan. Sorry. Ayan. So this is us. Tingin mo, we can now go to heaven. Pero, ano sabi? Sabi sa James 2:26, for us, the body without the spirit is dead, so faith without work is dead also. So, dahil nga kilala mo na si Jesus, and sinapuso mo and sinabuhay mo ang kanyang teachings, you carry His cross, and you become one of His disciples, then, you do good works. You do good works. No? You do good works. Okay? Now, doing good works and having Jesus in your life, you can now go to heaven. You are now saved. Diba? See? Nag-gets nyo ba? Sobrang dami pang explanation about salvation. Pero I think this is the basic na pag-explain about the salvation of Jesus and versus work, na we are not saved by work but through our faith in Jesus. Okay?